Alis na po kami, Madre. Patnubayan ka ng Diyos, Dolores. Nakakalakapo't inampung ka ni Maestro Andoy. Ako po hindi mayaman, Madre. Ngunit, panangako namin sa inyo magkapatid na ituturing namin si Dolor na parang tunay na anak. Hindi kayo magsisisi, Maestro. Napakabait at matalino ang batang yan. Magpapaalam na po kami, Madre. Magpapakabait ka sana, ha? Opo, Madre. Mano po, Madre. Mano po. Paalam na po kayo sa inyo. Maestro, nalaman na po ba yung bahay kaya tisra ng mga kontesa? Oo. Dati ko nang kakilala mag-asawang yan na umampun sa iyong kapatid. Bakit? Bago tayo mula sa probinsya maaari po bang madalaw ko si Maria Corazon? Mare, isang oras pa rin man tayo maghihintay ng truck na patungo sa amin. Tayo na. Tumawag tayo ng taxi. Naku, ang ganda-ganda ng bahay nila. Talagang mayaman sila, no? Oo, Dolores. Mayaman at kapwa mabait. Mapalad din naman ay iyong kapatid at mga kontesa na kampung sa kanya. Samantalang ikaw ay isang guro lamang ng piano na palaos pa. Maestro, kayo naman talagang nais ko maging ame. Dahil hindi ba tuturuan niyo akong tumugtog at umawit? Hindi po ba? Oo, Dolores. Yan lang ang tanging ipamamana ko sa iyo. Tayo na. Okay. Andiyan ba si Doña Pag? Andiyan po sa loob. Ibig kong makausap. Ay, magtuloy na ako kayo. Nandiyan sa salas. Magandang araw po. Bah, Maestro, napasyal kayo. Dahil ho dito sa bata kasama ko. Magandang araw po. Tuloy kayo. Tuloy, Maestro. Maupo kayo. Salamat. Ano may paglilingkod ko sa inyo, Maestro? Nalalaman ko, nakikilala niyo ang batang ito, si Dolores. Ako po umampun sa kanya. Ngunit, bago po sana kami muwi, nais po lamang niya magpaalam sa kanyang kapatid. Hinakala akong maintindihan ninyo ang aking sasabihin, Maestro. Nang ampunin namin si Maria Corazon, ay pinakiusap namin sa Madre Superiora na kung maaari sana ay gawa niya ng paraan na huwag nang magkitang muli ang magkapatid. Si Maria Corazon ay bata pa. At umaasa kami hindi magluluwat, ay makakalimutan niya ang kanyang naging buhay sa ampunan. At kami kikilalanin niyang tunay na mga magulang. Nagpapaalam po namin na uwi. Hindi kita pinakakaitan, Dolores. Ngunit, kung papayagan kong pakikita ninyo ngayon, ay magiging malungkot na naman siya. Hahanap-hanapin ka na naman. Matatagal hinik na muli ang kanyang kalooban. Nagmamakaawa po sa inyo. Hindi ko lang po makita ang aming kapatid. Noong unang araw, na siya aming ampunin, ay lagi siyang umiiyak. Lagi kang hinahanap at palagi na lamang malungkot. Ngunit pagkalipas ng mga 3 buwan, ay unti-unti na siyang sumigla at ngayon ay masaya na. Kaya kung papayagan kong pagkikita ninyo ngayon, ay magiging napakasakit pareho sa inyo inyong paghiwalay na muli. Naunawaan mo ba ako, Dolores? Hindi po maaari. Hindi ko lang po makita ang aming kapatid. Doña Pasita, hindi po ba niyo magagawa ng paraan na makita man lamang ni Dolores ang kanyang kapatid? Kahit patago man lamang. Pagkatapos ay ako na kong bahala. Dolores, nangangako ka ba na kung ipakita ko sa iyo yung kapatid hindi mo siya kakausapin? Hindi mo siya tatawagin? Hindi na po. Nangangako na po ako.
Makita ko po namin siya. Kaya na kayo, maestro. Wala dang baka kumada pa. Ano tawag mo kay Doña Conchita? Di, Mama. Eh, kay Don Teofilo. Di, Papa. Yan ang mabait na bata. Doña Pasita, maaari po bang malapitan ko sandali ang aking kapatid? Sandali po lamang. Nangako ka sa akin, Dolores. Dolores, masama sa bata ang hindi tumutupad sa kanyang pangako. Magbabalik tayo. At sa pagbabalik natin, maaari nang palapitan sa ni Doña Pasita ang iyong kapatid. Hindi ho ba, Doña Pasita? Oo. Pagbabalik niya, pakakausap ko na siya sa iyo. Totoo po, Doña Pasita. Pagbabalik namin muli, makakausap ko ng aking kapatid. Oo, Iha. Tayo na. Manghuli tayo sa biyahe. Paalam na po kami, Doña Pasita. Diyos, Hindi na po maestro. kayo, Doña Pasita. Diyos, Iha. Alam mo, ang dami kong laruan. Saka mga damit. Hindi lamang yan. Lahat ng maibigan mo, ibibigay nila sa iyo. Isa nga. Oo. Wow. Kung ako'y matulog ay nananaginip at pinapangarap ang iyong pag-ibig. Tatang? Patapusin Basilio ho. ang lahat ng Pero baka may mag-aaral sa'yo kung hindi si Basilio. Eh, patuloy mo. lagi kong sinasambit Magbibihis mo muna ako. Dali-dali mo lamang. ka nakita. Bakit ako'y nalulungkot sa bawat gawain? Ako'y laging nagdadabog, pag-asa at takwina ng pusong titibok-tibok. Kung iyong lilimutin, tuluyan ang maglalagon. Kung ako'y matulog, ay nananaginip at pinapangarap ang iyong pag-ibig. Di mo patapusin ang lahat ng hapis nang hindi ikaw na lang ang lagi kong sinasambit-sambit. Magandang gabi, Dolores. Magandang gabi naman. Tuloy ka. Tatang, si Basilio. Magandang gabi po, Mistro. Magandang gabi naman. Baka naman natutulog ka na eh. Nagambala mo kita. Bakit ako matutulog? Hindi ba tinabutan mo akong tumutugtog ng piano kanina? Siya nga pala, no? Dulo. Makaharap kita eh. Nakakalimutan ko na. Huwag lang bang paghinga makalimutan mo eh. Baka mamatay ka pa dito. Magiging matamis sa akin ang kamata. Kung sa panan mo,
Malalagutan ako ng init. Basilio, kaya ganda-ganda ng panahon ay pinalulungkot mo. Lagi magiging malungkot sa akin ang buhay. Hanggat hindi mo sinasagot. Ang aking idinadaling sa iyo. Mahal kitang tulad sa isang matalik na kaibigan. Mula pa nung ating kamustisan. Manatili na lamang sana tayong ganyan. Ang isang matalik na kaibigan ay maaaring ibigin pagdating na araw. Kaya kung pahihintulad mo rin. Hayaan mo lagi kong buhay ng aking pag-asa. Hindi mo kinakailangang humingi ng pahintulot. Yan ay karapatan mo. Salamat, Lolo. Papaalam na ako. Hanggang sa muli. Maestro, papaalam na po ako. Paglabayan ka ng Diyos, Amado. Lolo, magandang gabi. Tatang, napuyat kayo ah. Hindi naman. Natulog na kayo. Aba, Dolor, nakikilala mo ba itong nasa larawan na ito? Maria Corazon Corteza. Nag-iisang anak ng mayamang pag-asawahang Don Teofilo at Doña Pasita de Corteza. Dumating buhat sa ibang bansa. Ipakikilala sa lipunan dahilan sa pagsapit ng kanyang 18 taong gulang. Ang piging ay idaraw sa tahanan ng mga Corteza. Ang aking kapatid. Kaya ganda-ganda niya ngayon. Magandang-maganda siya. Sinasabi ko na nga ba't makikilala mo siya. Maaari ko po bang makalimutan? Tatang, natatandaan ko pa po nung huli tayong magpunta sa bahay ng mga Corteza. Nilindang ninyo ako ni Doña Pasita at ang sabi ninyo sa akin, sa muli nating pagbabalik ay maaari ko nang makita at makausap ang aking kapatid. Ngunit yan ay hindi na nangyari. Ginawa namin yun. Ito niya pasita sa kabutihan ninyong magkapatid. Wala ka naman dapat na ipagsisi. Sapagkat si Maria Corazon ay nasa mabuting kalagayan. At ako naman po na nasa ganon din kalagayan. Happy birthday, Cora. Thank you. Itong munting alala ko sa'yo. Salamat din. Kumusta kayo, Doña Lucia? Maligayang kaarawan sa'yo, Ina. Salamat po. O, tanggapin mo ang munti kong alaala sa'yo, ha? Salamat po. Ano po ba? Akala ko hindi na kayo darating eh. Maaari bang hindi? Alam mo, Cora, habang ikaw ay hinihintay namin, ay napag-usapan namin ng iyong papa at mama ang tungkol sa naging buhay ninyo sa ibang bansa. At napag-alaman ko tuloy na ikaw pala ay napakahusay umawit. Hindi naman. Siya nga naman, Iha. Umawit ka naman at ang madinig namin ang iyong tinig. Pagbigyan mo sila, anak. Pakilala mo nga, Teofilo. Sige na. Mga minamahal kong panauhin, titigil muna natin sandali ang sayawan upang marinig naman ninyo ang tinig ng anak ko si Maria Corazon. Palakpakan natin siyang muli. Alam ba ninyo yung nagpapasalamat? Sa kaarawan ko ngayon sa lahat ng naririto, nagpapasalamat ang aking puso sa inyo. Mayroon pa kayang hihigit sa kagalakan kong ito? Di ganda ng bawat mapagmasdan ko. Ang dalangin ko sa buhay ay lumawin pa ang araw ng maraming pagdiriwang tulad ng ating kasayahan. Ang puso ko ay kay bigla kahit may lihim na dusa. Dahil ngayon naririto yaong tunay kong sila. Ang nais ng kahit sino sana ay mangyaring tunay.
ang birthday gift na nais ko'y puso sana ng aking mahal. Sa karawan ko ngayon sa lahat ng naririto, nagpapasalamat ang aking puso sa inyo. Meron pa kayang hihigit sa kagalakan kong ito? Di ganda ng bawat mapagmasdan ko. O, paano yan? Tawagan ka na si Dr. Mercado, ha? Ayaw ko kay Dr. Mercado. O, sino ang gusto mo? Yun ang doktor na hiyang sa atin. Siya nga naman niya. Sino ba talaga ang gusto mo? Si Bella lang. O, ano bang numero? Huwag na ikaw. Pagka pumasok ako sa opisina, marami kang gagawin doon eh. Ano yung mga hinga? Paano kung ganyang may sakit ka? Ay, hindi ba napapauwian niyo na lang ako? Ay, bago pa kayo na nga si Ben. Hindi ko na alam kung anong numero. Ano bang numero? Huwag na nga kayo po pa. Pumasok na kayo sa opisina. Naman na lang. Naku, Manong, lumakat ka na nga at ako natatawag. Pagbigyan mo na nga itong kape nitong anak mo. O, siya. Baka kung ano man ang mangyari, tawagin mo ako sa opisina. Oo, kung bahala. Ano ba ang numero nun? Yung direktory ba natin? Ito na ron. 68952. Hello? Doña Lucia? Si Pasita ito. Paparituhin niyo nga agad si Ben. Madali lamang, oh. May sakit si Kore, hindi siya makahinga. Ay. Oo. Oo, ngayon din, Pasita. Papupuntahin ko dyan. Adios. Ben, magpunta ka ngayon din kilo Corazon at may sakit siya. Pagtutungo ako ngayon mama sa ospital at wala akong panahon sa mga kapritsosa. Anong kapritsyos ang pinagsasabi mo? Si Pasita ang tumawag sa akin. Hindi daw makahinga si Cora. Baka raw may sakit sa puso. Paano puntahan mo na? Bueno mama, alang-alang sa inyo pupunta ako si Cora. Ngunit, ibig ba ninyo lumaban sa akin ng pustahan? Napatunayan ko sa inyo sa nagsasakit-sakitan lang. 100 piso ang ipupusta ko sa iyo, Maginong Doktor. Bueno mama, ihanda niyo 100 piso ha? At ngayon din ay pupunta ako. Bye-bye. Ben, malimit mo akong hamunin ng pustahan. Ngunit, hindi ka pa nanalo sa akin kahit minsan. Ngayon ko kayo tatalunin. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na lalakipan ko pa ng dalangin at talunin mo lamang ako. Mukhang may ibig na naman kayo sabihin ah. Oo, sapagkat kung si Maria Corazon ay nagsasakit-sakitan lamang, nangangahulugang ibig kanyang makita at... Bueno, lalakad na ako ngayon at kung ano man ang kainat na ng ating pustahan, ay malalaman na lamang ninyo mamaya pagkagaling ko sa ospital. Bueno, bye-bye mga. Bye-bye! Sa handang 100 piso ko! Ewan ko ba kung ano nangyari sa bata nito eh. Ay, lapagod sa kaso siya. Hindi. Ewan ko nga ba. Concentration na. Paano ba nangyari sa'yo? Ang dibdib ko masakit. Nahihirapan ako huminga. May sakit nga siya sa puso. Kailangan kumuha kayo ng bulsadero. Oo, ako. Oo, sandali lang. Cora, lalagyan kita ng inisyon, ha? Ikaw nang bahala, Ben. Yung pagkain na gagamitin mo sa akin? Oo. Ang laki naman. At ipinagpapauna ko sa iyo, ito'y masakit na masakit. Ngunit ito ang kinakailangan mo. Hindi na masakit. Hindi maaari, kinakailangan ito. Hindi, talaga ako. Tamo, hindi na masakit. Marahil nahihibang ka pa, kinakailangan maitali ka, ha? Hindi hindi na masakit. Hindi, wala na ako sakit. Talaga naman hindi na masakit eh. Makitan lang eh.
Hina naman dito. Mahinangan, doktor. Kung hindi ko sana nalalaman ng aking pasyente, hospital lamang. Bakit mo naisipan niya? Kawawa naman ang iyong mama. Sa pag-aalala sa'yo kanina, ay nakangiyak na. Paano? Wala kang pa lang sa mga walang karamdaman. Kaya upang tayo makapag-usap at magkita naman, naisipan ko magsakit-sakitan. Sama ka? Masama. Sapagkat inabala mo ang pagdalaw ko sa talagang mga may sakit. Ben, minogya ka na ba? Wala pa. Meron ka naman kasintahan. Wala pa rin. Meron ka naman napupisuan. Wala pa rin. Yan lamang ang ibig kong malaman. When will I see you again? Maring maming gabi, maring bukas, maring sa makalawa. Ayoko nga ng ganyan. Ang ibig ko siyakin mo sa akin. Kailan? Then, tumawag ang ospital. Kailangan ka na raw. Dito ako marahil tinuro ng mama. O siya, alis na ako, Cora. At sana'y huwag ka na muling sumpungin ang sakit sa puso. At kung hindi, Alam ko na. Energy na muna naman. tama. Paalam na po, Doña Pasita. Salamat, Iyo. Naku mo ba? Alam niyo ba kung ano aking natuklasan sa aking pagsasakit-sakitan? O ano? Wala bang kasintahan si Ben? O anong mahalaga sa bagay na yan? Mahalaga, Mama. Pagkat gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang ang aking pangalan ay mapalitan ng Ginang Maria Corazon ni Racel. Payag ba kayo maging manugang si Ben? Ang kaligayahan mo ang nahangat ko, anak. Magandang gabi, Mama. O, magandang gabi naman, Iho. Ay, 100 piso ko. Money down. O, kanina pa nakahanda yan. Mukhang matagal na ito sa tagwan at amoy napsalina pa. Dangang kasi ngayon ko lamang kayo tinalo eh. Alam mo, matagal kaming nag-usap ni Pasita sa telepono. At alam mo ba ang sabi niya? Napapansin daw niya nang magmula ka na kayo magkakilala ni Cora, ayaw na siyang tumanggap ng ibang panauhin. Ay, nako. Kaya pala isang oras na ako tumatawag sa telepono. Busy ng busy. Hindi malayong kami dalawa ni Cora ang pinag-uusapan ninyo. O ano naman ang matitimpas mo kay Cora? Mabait, maganda, at nag-iisang tagapagmana. Ay, at ano din naman ang maipipintas nila sa inyong anak? Isang doktor. Nag-iisang tagapagmana at hindi naman kapangitan lalaki. Baski tignan niyo yung profile na yan. Oy, alam mo ba ang pinta sa'yo? Tumatanda ka na ng binata. Hindi mo ba nalalaman ako'y sabig na sabig ng magkaroon ng apo? Ay, nako. Lumulungkot ang salitan. Tayo na kumain, Mama, at ako'y nakaramdam na ng buto. Sige na nga. Siya nga pala, meron kang telegrama dyan. O yan, basahin mo na at lalabas mo na sandali, ha? Oo, Mama. Halika na, Ivo. Nakahanda ng pagkain. Saan ba galing yan? At kay Dr. Laiko, sinasabing meron daw lumalaganap ng sakit sa kanilang probinsya. Kinakailangan nila ang tulong ko. O anong gagawin mo? Bukas na bukas paruroon ako. Ben, hindi kaya kailangang magpaalam ka muna kay Cora. Alang-alang sa akin minamahal lang, ha? Pagkakain natin, tatalaw ko ngayon. Kung kaya sa unang pagkakataon na parito ako upang makapagpaalam na sa iyo. Marami naman manggagamot na hindi naglilingkod sa ospital na maaari mong papuntahin sa kanya. Eh, bakit ikaw pa magtutungo ron? Malaking utang na loob ko kay Dr. Laiko. Siya ay aking naging profesor at siya pa rin ang gumawa ng paraan upang ako'y makapaglingkuran sa ospital sa Baltimore. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ako naman ang makaganti. Kailan ka babalik? Hindi ko masabi. Susulatan mo ko? Mangyari pa sa oras na ako'y magkaroon ng pagkakataon. Ayoko nga ng ganyan. Ang ibig ko tiyakin mo sa akin. Susulatan kita. Promise? It's a promise. I'll miss you, Ben. Kasi, maagang alis ko bukas. Papalam na ako, ha? Ihatid hanggang sa iyong kotse.
Para na ninyong awa. Papasukin na ninyo Pa, ako. hindi ko maaari. Para na ninyong awa. Papasukin na ninyo ako. Nandiyan lang ang tatay ko eh. Maaari. Bawal ang dalang dito. Papasukin na ninyo ako. Hindi ko maaari. Papasukin na Ano ba ninyo. nangyayari? Ay, siya po eh, nagpupumilit na pumasok. Iwanan mo na kami. Miss, hindi ba ninyo nakikita yan? Hindi ba kayo marunong bumasa? Ano akala ninyo? Hindi ako nag-aral? Kung gayo maliwanag na naintindihan mo, sinasabi niyang no visitors allowed. Kaya ka namin ayaw papasukin. Eh baka ikay mahawa, makadagdag ka pa sa mga pasyenteng aming alagaan. Huwag ninyong intindihin ang pagkakasakit ko sapagkat hindi naman ako magpapaalaga sa inyo Dito sa inyong nayon ay may kumakalat na sakit na pinipilit namin huwag lumaganap at masugpo sa lalong madaling panahon. Kaya't kung ikaw magpipilit ay... Talaga magpupumilit ako hanggat nandiyan ang tatang ko. Hindi ako magtitigil. Papasukin ninyo ako. Hindi Papasukin. maaari. Bitiwan ninyo ako. Bitiwan ninyo ako. Bitiwan ninyo ako. Hindi na! Ibig kong malaman mo na ang mga may sakit sa ward na yan ay may matataas talaga. Dr. Ralph, tulungan ninyo ako. Nais ko lamang madalaw ang tatang ko. Hindi namin pababayaan ang tatang mo, Dolor. Sandali po lamang. Maaari ba, Ben? Alam niyo, Doktor, dalawa na sa ating mga katulungan na hawa. Bukod sa mga dumadalaw sa ating pasyente, kung kaya pinaghihigpitan ko ang mga pumapasok. Narinig mo ang sinabi ni Dr. Teles, Dolor. Mabuti pa, Ihay. Umuwi ka na. Kami na ang bahala sa tatang mo. Uuwi na po ako, Doktor. Ngunit kayo na po ang bahala sa Huwag tatang kang ko. mag-alala. Kami ang bahala sa kanya. Maraming po salamat. Nagpapasalamat ako sa iyo, Ben, sa pagdamay mo sa amin. Naniniwala akong mapagtutulong-tulungan nating masugpo sa lalong madaling panahon ng epidemyang lumalaganap na ito. Pagod ka na. Pahinga ka na. Kayo na po magpahingat, ako na ang bahala dito. Eh, maalala ko, Doktor. Sino ba ang ama ng babaeng umalis na ito? Haha, yun ba? Kilala siya ng lahat sa tawag na Maestro Andoy. Ngunit ang tunay niyang pangalan ay Alejandro Vergara. Isang maestro sa piano at napakabait na tao. Siya nga pala, kumusta ba yung matandang yun ngayon? Wala akong natatandaan sa pangalang Alejandro Vergara. Ayan niyo, titignan ko. Ay siya, umuwi na kayo at ako na ang bahala. Oo nga eh, pagod na ako eh. Kaya mo, baka magbalik ako mamaya at ikaw naman makapagpahinga, no? Tara na. Humihingi ako sa iyo ng paumanhin. Dahil lang sa hindi kita nasulatan agad. Ngayong nasupunan namin ang epidemya, ay ikaw ang unang-una kong pinabalitaan. Hindi na magtatagal at makikita na tayong muli. Ito mahalaga sa lahat, Mama. Ikaw ang una-una kong pinabalitaan. Hindi na magtatagal at makikita tayong muli. Ang hindi lumilimot. Ben, kung hindi niya ako mahal, hindi niya ako susulatan ng ganito. Hindi raw siya nakakalimot. Eh, di lalo na ako. Tayo laging nagtatapatan, Mama. Papa. Kaya ipinagtatapat ko sa inyo ngayon na ako na ang pinakamaligayang babae sa daigdig nito. Kapag nagpahayag sa akin ng pag-ibig si Ben. Kung ang pag-ibig lamang ng isang tao ay mabibili ng salapi, di sana ginawa ko ng malot ito upang malubos ko lamang ang iyong kaligayahan. Nalalaman ko yung Papa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi natin kakailanganin ng salapi sapagkat nalalaman ko yung iniibig din ako ni Ben. Naku, tata. Mamamatay na ho ako talaga sa dalamhati kung hindi pa kayo gumaling. At alam ba ninyong kamunti ko pa nakagalit yung doktor na gumamot sa inyo? Yun ho ba nanggaling sa Manila? Ano ho ang pangalan yon? Si Dr. Aceves, Si Dr. Aceves nga. napakabait sa akin, Dr. na rin. Utang ko sa kanya aking buhay. Kaya Dolor, dalan mo siya ng mga iklo. Gatas na sariwa, mga bunga ng kahoy. Nahihiya ho ako, tatang. Abay, lalo na makahiyaya yung magsawalang tibuna lamang tayo para hindi tayo marunong kumilala ng utang na loob. Talaga hong nahihiya ako makipagkita sa kanila. Dolor, susuwayin mo ba yung tatang? Tatang, meron na ho ba kayong inyuto sa akin na sinuway ko? Bukas ko na ho sila dadalhan, ho? Ikaw ang bahala. Magandang araw po. Bago magtuloy ka! Tuloy, maupo ka. Nandito po
ba si Dr. Aceles? Ba, ikaalis lamang. Kasama si Dr. Laito na nagtungo sa ospital. Kuntik mo na nga sila inabutan eh. Kumusta ang tatang mo? Magaling na po. Wala nga po siyang maiganti. Kaya kahit na ito ay pinakidala upang mairigalo. Napakagaling na doktor daw po yan at napakabait pa. Talaga, ang ganyang manggagamot ay kailangan ng ating nayon dolor. Kaya kung mayroon lamang mapagkakalibangan dito si Ben, ay maaari na namin siyang himuking huwag nang umalis. Ano pong mapagkakalingan? Halimbawa, kung makatatagpo siya ng isang babaeng makatatawag ng kanyang pansin, maiibig o magiging kasintahan. Ang ibig ba ninyo sabihin binata pa si Dr. Aceles? Binata, nag-iisa siya kasama ng kanyang mama at siya lamang ang tagapagmana. Mrs. Laiko, hindi ho kaya ang mabuti handugan natin ang piging si Doktor bilang pasasalamat sa ginawa niyang pagtulong dito sa atin. At sa ganyan hong paraan ay makikilala pa niya lahat ang kadalagahan dito sa atin ngayon. Yan ang tamang dapat natin gawin. Ikaw na ang bahalang mag-anyaya at sabihin mo kay Maestrong Andoy na maghanda siya ng magandang palatuntunan na kabibilangan ng mga binata at dalaga dito sa atin. Kailan po bang balik ng doktor sa Maynila? Sa Sabado. Lunes lamang ngayon, mayroon pa tayong ilang araw na dapat ipaghanda. Ituloy natin ang piging sa Biyernes. Opo. Aalis na po ako upang masabi ko agad sa tatang. Oo. Basta pamustura kayo, isuot nyo na ang pinakamagaganda ninyong damit. Opo. Kayo na po ang bahalang mag-send kay Dr. Aceles. Oo, ako na ang bahala niyan. Tutuloy na po ako. Andiyan din. Hindi ba niyo makita? Huwag na eskwela, hindi na magtatagal. Darating na siya doon. Nag-ensayo lamang sila mag-amain. Marta! Marta! Magandang araw po, Mr. Ay, meron akong magandang balita para sa'yo. Alam mo yung si Dr. Celis, napakabait pa ng doktor, no? Sumama pa sa ensayo sa likod doon. At alam ba yung nilikha kong aliw? Maganda yun. O awitin lang dalawa ni Dr. Celis. Silang dalawa, ni Tulo. At alam niyo siya, bata? Darating pa na lahat ng mga artista ng MGN. At nagkatutari pa sila sa rigo doon. Kaya ba? Oo. Ako inang gusto kong makita. Iha, ito nga pala itong damit mo. Dinala niya. Isusuot mo ata sa likod nito. Abay, ang ganda pala. Naku, ang ganda. Nanabang puso ko kung nananap nakapiling mo. Aliw na hindi maglalaw, lalo't kung maging tunay ang ngiti mata mo. Aliw sa bawat sandali, ika'y mamasdan ng nakangiti. Aliw magkahandang litiwan, makamsang ligaya, ngunit ako'y Umihibig yaring puso, ngunit hindi ko mahulog. Ano kayang naging dahil? Pag-ibig nga ba ito? Aliw nanabang puso ko kung nananap nakapiling mo. Aliw na hindi maglalaw, lalo't kung maging tunay
ngiti mata mo. Bawat sandali, Ika'y mamasdan ng nakangiti. Ika'y alin mapahandang kalibing ligayang tunay, ngunit ako'y Mga kaibigan, nalalaman niyong lahat ng kasayahang ito ay inihahandog natin sa isang taong buong pusong tumulong sa ating nayon nang di nagangad ng anumang pabuya. Ang isang taong marunong magkawang gawa na katulad ni Dr. Benjamin Rosales ay kapurihan ng ating bayan at dapat ipagbunyi. Palakpakan si Dr. Rosales. Sa inyo may popcorn ka ba? Meron. Kaya nga. Akin na. Oh, hindi mo naman sinisindihan ah. Ano? Oh, baka masunog ang kamay mo. Kung saan-saan ka kasi nakatingin eh. Pabayaan mo ng pagsuwain ko ang aking paningin sa iyong kaganda. Baka sakaling kahit na konti magkaroon ako ng kaginawa. Ano ibig mo sabihin, Basilio? Alam mo, Dolores, hindi ako makatulog. Lagi ako nalulungkot kung hindi kita nakikita. Hindi ako makain. Kaya ako kinarito, binubusog ko na lamang ang aking paningin upang... Si Dr. Rosales? Naku, ang ayos ko. At basang-basa pa ako ng pawis. Kasi hindi naman niya sinabing ganito sa kaaga darating eh. Hindi, miski naman anong ayos ni, talagang maganda ka eh. Magandang araw sa inyong dalawa. Magandang araw naman, Doktor. Nakapasyal kayo ah. Oo nga, dahil sa meron na nga po sa aking sasamahan daw ako sa aking pumamot sila ngayon at ipakikita raw magagandang poke dito sa inyo ngayon. Eh, hindi naman niya sinabing ganito kayo kaaga darating. Mabuti ako na sumama kay Doktor. Salamat, Basilio. Si Dolores na nga po sa aking kapon. Eh, magbibihis mo muna ako sandali. Umalik muna kayo. Tatang! Tatang! Ano yung tulo? Eh, nandito ko si Doktor. Magandang araw, Metro. Aba, tuloy. Tuloy kayo, Doktor. Saan ba tayo unang pupunta? Saan gat daw? Tatang kayo na bahala ka kanina. Tuloy, Doktor, tuloy. Ang sakahan na yan at ang manggahan sa Dacuron ay pinangangasiwaan lahat ni Basilio. Yung bang binatang ginatan mo sa bahay kanina? Malawak na lupa niya. Aba, napakaganda palang tanawin dito sa Angat Dam. Nabanggit mo sa akin si Basilio. Hindi kaya nagalit sa akin ang binatang yan nang ako'y dumating sa oras pa naman at tila may mahalagang bagay na ipagtatapat siya sa iyo? Wala siyang dapat ikagalit. Sapagkat lahat kami dito ay naghahangad na makapaglingkod sa'yo ng kahit kaunti dahil lang sa kagandahan ng iyong kalooban at... Ang ginawa ko ay tungkulin ng kahit na sino mang kagamot. At huwag na nga natin pag-usapan yan. Ang totoo, Dolores, hindi ko mapag-ukulan ng ganong pansin ang magagandang tanawin na pinamamalas mo sa akin. Pagkat hindi ko makalimutan ang anyo ni Basilio nang tayo umalis. Tila nagdarandam. Hindi kaya magindaan ang inyong hinanakita ng pagmamagandang loob na ginagawa mong ito sa akin. Napakabait at napakamaunawain ni Basilio. May hanggaan ang kabaitan na isang kasintahan. Maaari siyang manibugho kung... Bakit siya maninibugho? At sino may sabi sa'yong kasintahan ko siya?
Nanatag ang aking kalooban sa ating pamamasyal. Ngayong malaman kung si Basilio pala hindi mo kasintahan. Marami ka pang hindi nakikita, Doktor. Yan ang pangalan ko. Kung mawala man sa langit ang kislap ng bituin, ang ganda mo ay liwanag at tanglaw ko sa dilim. Kung lumubog man ang araw, ay di ko papansinin. Wag lang ikaw para luman ang siyang magkait ng ningning ay. Buksan mo ang bintana at ikaw ay manungaw. Dinggin mo ang harana niya rin, pusong tapat kung magmahal. Ang pangarap ko giliw ay maging akin lamang. Ang pagsinta at pangako mong tunay magpakailanman. Dinggin mo ang harana niya rin, pusong tapat kung magmahal. Ang pagsinta at pangako mong tunay magpakailanman. Ay, siya nga pala. Meron akong pakikita sa'yo. Ano yun? Huwag mo kukunin. Hindi, hindi ko kunin. Kilala na Eh, yan. ako yan na. Saan mo kinuha yan? Ipinakita ko kay Mrs. Laiko at hiningi ko sa kanya. Eh, anin mo naman ngayon yan. Upang maging alaala ka sa akin pag-uwi. Pag-uwi. Eh, uuwi ka na ba? Akala ko mga 2 o 3 araw lamang ako mapapalag dito. Yung pala'y nakakatalawang linggo na ako, hindi ko pa namamalayan. At kung hindi pa ako sinulatan ng mama, ay hindi ko na marahil maisipan ng umuwi pa sa Manila. Paalis ka na ba? Oo. Alis na ako bukas, Dolor. Pagkat kailangan naman ako sa ospital natin sa lilingkuran. Ngunit bago ko lumisan, ay nais kong ipagtapat sa iyo kung anong hiniling ko sa inyong mahal na patron. Anong hiniling mo, Ben? Hiniling kong maging karapat dapat sana ako sa babae pagtatapatan ko na aking pag-ibig. At kung ako'y kanyang tatanggapin, ay pinangako kong hindi ko lilisanin ang layo nito. At sa harap ng kanyang dambana kami pagtataliin. Maging karapat dapat kaya ako sa kanyang pagdatangi. Bakit hindi? Kung wagasan yung pag-ibig, Kung hindi wagas ang aking pag-ibig, eh hindi ko na sana hiniling ang tulong na inyong mahal na Santonio. Ikaw ang babae niya, Dolor. Nais kong malaman na iyong kasagutan. Upang pagbabalik ko ng Manila, at may hatid ko sa mama magandang balitang. Iniibig ako ng babaeng katangi-tangi mahal sa akin. sabay tayo na nalangang, Ben. At kapag binigay sa atin ang mahal na patron ang ating hiniling. Maestro! Alamin nyo, ako inabot ng labis na pagkauhaw. Eh, nung paglabas ko, nadinig ko yung pinag-uusapan. Nagpapasalamat po ako ng labis kong gayon pagkat hindi ko na po kakailanganin ang magpaliwanag sa inyo tungkol sa pag-iibigan namin ni Dolor. Eh, kung kayo po papayag, nais kong makasal na kami ni Dolor sa lalong madaling panahon. Ipagsasama ko po ang aking mama.
kung ano yung pinagkasunduan. Sa ngayon ako, ang hinahangad ko lamang ay ang kaligayahan ni Dolor. Paliligayahin ko po siya, Maestro. Ipinangangako ko. Magpapalam na po ako upang maaga akong makalis bukas. At isusulat ko po sa inyo kung kailan kami darating na, Mama. Ikaw ang bahala. Mano po. Dolor. Ano masasabi niyo, Mama? Pagmasdan ninyo mabuti. Maganda siya, no? Hindi basta-basta kukuha ang anak ninyo na hindi maganda. Maganda nga. Maamo ang mukha at mukhang mabait. Tama lahat ang sinabi niyo, Mama. Ang kapintasan lamang niya ay ang kanyang karalikaan. Kailanman ay hindi ako naghangat na magkaasawa ka ng mayaman. Tayo naman nagkapalag na maiwanan ng iyong ama ng kayamanan ng siya'y mamatay. Ang hinahangat ko ay isang babaeng makapagpapaligaya sa'yo. Si Dolor lamang, Mama, makapagpapaligaya sa akin. Eh, kailan mo naman sinabing tayo paparang sa kanila? Ay, kung maaari ko sana, bukas na eh. Bukas. Naku, hindi maaaring iho. Marami kong asikasuhin sa ating negosyo. Hindi ba maaaring... Bigyan mo ako ng 3 araw. O hindi ka ba makapag-aantay ng mga 3 araw? Maaari ho, bakit hindi? Ngunit ang 3 araw sa akin ay katumbas ng 3 buwan, Mama. Bueno, Lunes ngayon. Lunes, Martes, Miyerkules. Kung gayon na isusulat ko sa kanya sa Webis na tayo darating. Oo. Iho, maligo ka na kung mukhang pagod na pagod ka. Oo. Ben, hindi kaya lalong mabuting makipagkita ka kay Corazon at ibalita mo naman ang tungkol sa inyo ni Dolores. Siya nga, Mama. Tatawagan ko siya ngayon sa telepono at ibabalita ko sa kanya ang aking pagdating. At pupunta ko siya ngayon at pagbabalik ko sa anak maliligo. Buti yun. Retrato. Oh, hello? Don Covilo. Magandang araw po sa inyo. Ano ba? Kumusta ka ba? Mari ba makausap si Cora? Sandali lang ha. Cora, Papa? telephone. Hindi yan, Papa. Wala. Ang Papa naman sabihin mo na sa akin. Wala. Oo, Ah. Sol? Ngayon, sino yan? Si Ben. Si Ben? Ba't hindi niyo agad sinabi sa akin? Oh, ang Papa naman, naupo ka rin. Ako uupo rin, Papa. Umalis na kayo riyan. Hello, Ben? Kailan ka pa dumating? Ngayon lamang. At kung hindi sana makakagambala sa'yo, nais ko sana magpasyal dyan. At meron akong mahalagang bagay na ipagtatapat sa'yo. Mahalagang bagay na ipagtatapat? Pisari, Ben. Baka mamatay ako sa pananabing. Madali ka, ha? Bye. Mama? Mama? Bakit? Naku, Mama. Dumating na si Ben. Siya nga? Oo, at alam niyo, ko agad ang nais niya makita at may mahalagang bagay raw siya ipagtatapat sa akin. Ay, alam ko na kung ano ipagtatapat niya. At ang isasagot ko ay, oo. Huwag ka magpauna sa pangungula ha. Baka ka mabigo. Hindi ako maaaring mabigo, Mama. Si Ben ay pinakaiibig ko. At mangyari ng mangyayari, hindi maaaring hindi siya mapasa. Ako ang kanyang iibigin. Oh, hindi ka na ba magpapalitan damit? Sige na, magbihis ka na. Baka dumating na yon. Papa? Ito na nga kayo magbasa sa kwarto niyo. Dito lang ako dati nagbabas sa araw-araw Sige na naman, Papa. May bisita yan, kaya ganyan yan. Ganun, ha? Bueno, Anak, iwanan Hindi natin. mo sinabi ba dahil?
kita hinihintay. Halika mo ako. Kumusta ka? Mabuti naman. Yan, lakad mo. Tawanan din sa'yo. Nasupurin namin ang lumalaganap na sakit doon. Hindi ba balita mo sa akin? Oy, natatanda mo ba ang pangako ko sa'yo? Na kapag ako nakatagpo ng babaeng aking iniibig, ikaw ang unang-unang pagtatapatan ko. Oo. Iniibig na ako, Cora. Magandang balita yan. Kanino? Sa isang babae. Natural, maaari ka ba namang umibig sa isang lalaki? Ngunit, sino siya? Siya isang probinsyana. Isang probinsyana? Oo. Siya ay napakaganda at napakabait. Dolores Vergara ang kanyang pangalan. Patutungo na kami ng mamaroon sa Webes upang pag-usapan ang kasal. Nais po may daos na ang aming pag-iisang dibdib sa lalong madaling panahon. Maaari bang makuha kitang pangunahing abay ng pasangan? Kung ako'y buhay pa. Ano yun? Hindi ko narinig. Ang wika ko'y hindi kita maaaring tanggihan. Congratulations, Ben. Salamat. Kasi ang magpapaalam na ako, pagod na pagod ako sa biyahe. Ikaw bang anak? Ano nangyayari sa'yo? Bakit na ba ina? Si Ben ay may ibang iniibig. Uy, ano kung iiyak mo? Ang isang kagandahan katulad mo ay madaling makakita ng lalaking iibig sa'yo at magkakasip sa tamahan. Si Ben ang aking iniibig. At hanggat hindi sila nakakasalan, hindi ako nawawala ng pag-asa. Kaya anong binabala kong gawin? Malalapan din ito. Iwanan niyo ako. Huwag niyo akong alalahanin. Utang na loob. Iwanan niyo na ako. Ano ito ang tanda na ating pag-iibigan. Darating kami ng mama sa Huwebes upang mapag-usapan na ang tungkol sa ating pag-iisang dibdib. Pinaka... wala na ho, tatang. O meron pa, ano ba yung isa? Wala na ho talaga, wala na ho talaga. Yung pinaka, ano. Eh, Kailan ang dating ka mo? sa Huwebes ho. Webes. Eh, di sa makalawa. Ano pa ang ginagawa niyo? Bakit hindi kayo mag-ayos-ayos? Hindi kayo dyan. Kabit na yan. Hindi kayo hindi ka. Sige na. Pati kakabit na nga. Naku, kung kapag-usap ng taong ito, ikaw ang nalilito, eh si Dora nga aakyatin ng ligaw. Sige na. Magtrabaho na kayo. At ako na bahala sa pagkain. Halika na nga, Dolores. Hindi na naman titigil ang tatang mong yan hanggang hindi tayo kumikilos. Sige na. Uto naman. Yo! Maestro, magandang hapon po. Saan ba ang lakad ninyo niya? Alam mo meron akong darating na bisita ngayon galing sa Maynila. Ito man si Dr. Roseli. Kasama yung kanyang ina, si Mama Manhig. Miski paano sa Maynila yan, kinakailangan maghanda ako miski umalamang. Mango talaga. Tungkol sa bagay na hindi huwag kayong mag-alala. Ako na ang magdadala. Maraming Gusto salamat. ninyong magdala ako ng ibon? Wag na. Maraming salamat sa iyo. Ako lalakad na. Ariklado ng lahat. Nakakuha ko ng talaba, alimango, at saka marami ko nakuha. At maalala ko nakita ko nga pala ito si Basilio. Sabi sa akin, ipahuhuli pa rin siya ng ibon. Kako, wag na. Kawawa naman yung batang yun. Oh. Okay. Pero din nito May kasamang babae. Baka sila na yun.
Umbis kayo. Ay, bata. Umbis ka. Umbis ka na. Huwag kang tatanga-tanga Ano dyan. ang bahala sa kanila? Harapin ho ninyo mabuti. Magandang araw po. Magandang araw po naman. Dito po ba nakatira si Dolores Vergara? Dito nga po. Sino po pa naman ako mahanap? Hindi po ako. Teka po muna, tatawagin ko ang amo ko. Baka naman yung kumapalang pulbos lang, hindi iya. Tama lang. Tuloy kayo. Umupo kayo. Tingnan mo si Dolores. Nandiyan ako sila, Chang. Sige, dali, dali, labas. Pasarin mo sila mainit. Nahihiya ho ako eh. Ba't ka ba naman nahihiya? Dali. Bakit na? Madya Corazon. Kapatid ko. Kapatid ko. Sinasabi ko na nga ba't darating ang araw na magkikita rin tayo. Ikaw? Kapatid ko? Hindi mo na nga ako matatandaan sapagkat magpipitong taong ka lamang lang tayo magkahiwalay. Ngunit, naparito pa ako sa sadya mo, hindi ba? Maupo ka, Cora. Marahil na uuhaw ka. Ano mais mo umihin? Sais mo ba ng buko? Hindi, huwag na. Kumusta ka, Cora? Hindi ko may sasagot sa'yo mabuti. Cora, hindi ka maligaya. May nangyayari sa'yo. Hindi ko malaman ang aking gagawin. Kung paano ko ipagtatapat sa yung... Magtapat ka sa akin, Cora. Hindi mo ako paparituhan ng hindi mo inaakalang ako'y makatutulong sa'yo, hindi ba? Huwag kang mangin. Magtapat ka sa akin. Ako'y nakahandang tumulong sa'yo. Magtatapat ako sa'yo. Hindi maaatim na aking kaloobang paglalangan ka. Naparito kung ang hanap ay si Dolores Vergara, ang katipan ni Dr. Benjamin Rosales. Hindi ko akalain ang aking darat na ang aking kapatid na siya ko pa namang hihinga ng tulong. Anong tulong? 12 taong tayo nagkahiwalay. Dapat sana'y maging kapanapan ng bigat ng tamis ng muli natin pagtatagpong ito. Kung hindi lamang dahil sa... Paano, Cora? pag-ibig. Ikaw at ako'y umiibig sa isang lalaki, Dolores. Si Benjamin Rosales ang aking buhay. Kaya, kung siya'y aalipin mo sa akin ay para mo na rin akong pinatay. Ang akala ko pa naman ngayon tayo magkita na ay malulubos na ang aking kaligayahan. Katulad mo rin, Cora, si Ben ay pinakaiibig ko. At karuktong din ang aking buhay. Ipagparaya mo na siya sa akin. Para mo ng awa. Iniibig ka ba niya? Nung hindi ka pa niya nakikilala. Natitiya kung ako lamang babae ka niyang isunatan. Kaya kung mawawala ka sa kanyang buhay ay magbabalik niya sa akin. Hinihingi ko sa'yo ang kanyang pag-ibig. Ipagkakaroon ko naman sa'yo isang bagay na wala ka. Bibigyan kita ng salapi. Hamuin kita sa kahirapan. Maaari ka na maglibot sa buong daigdig. Sagutin mo ako, Cora. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko at ikaw ang hinahandugan ko ng salapi, pipiliin mo ba ang kayamanan kaysa lalaking iyong iniibig? Hindi. Pagkat nasabi ko na nga sa'yo na ang aking buhay. Kung ikaw ay naging ibang tao, sa anumang kaparaanan ay ipilit ko nga pa sa aking si Ben. Ngunit, ikaw ay aking kapatid. May karapatan ka rin lumigaya. Kung ikaw ay naging iba sa akin, ay kanina pa natapos ang aking salitaan. Subalit ikaw ay aking kapatid at naging tungkulin ko magmula pa ng tayo na sa ampunan na laging magparaya sa'yo. Bukod sa iyan ay naipangako ko sa ating unang namatay, ay napakamahal ka pa sa akin. Hindi ko mapapayagang ako pa ang kumitig sa iyong buhay.
Makagbigay. Tutulungan mo ko. Lapit ka na naman dito. Magkakasakit ka niyan. Pinahihirapan mo lamang ang iyong sarili. Bakit hindi ka makipagkita sa kanya at makipaglinawan? Hindi ko na kinakailangan kausapin siya at hinga ng paliwanag. Ito't kalagap ng kanyang sulatan singsing na pinagkaloob ko sa kanya bilang tanda ng aming sumpaan. Hindi lamang yan. Ito mga pakinggan ninyo ang nilalaman ng sulat. Ben, hindi ko na maipagpapatuloy ang ginagawa kong pagbabalat kayo. Pagkat wala akong mukhang maipakikiharap sa iyong ina. Hindi kita iniibig. Ben, nagkunwari lamang ako upang mapagbigyan ko ang sinasabi ni Aling Clara na asawa ni Dr. Lyko na kailangan magkaroon ka ng mapagkakalibangan o maibig upang mamalagi ka na rito sa aming nayo. Kidali mong maniwala, Ibo. Sulat lamang. Isa kang may mataas na pinag-aralan. Bakit mo dinadaan sa pagnanasihan iyong kabiguan? Samantalang hindi mo pa nakakausap ng harapan ng... Pakinggan ninyo ito, Mama. Ibinabalik ko ang sinsing mo at naniniwala akong madali mo akong makakalimutan. Maaari mo akong alipustahin. Ikapit mo na sa akin ang pinakamasamang pangungusap na nababagay sa panlilinlang na nagawa ko sa iyo. Ngunit huwag mo na sanang tangkain pang makipagkita sa akin pagkat iiwasan kita at pagtataguan. Patawarin mo ko, Dolores Vergara. Kung ganon, sundin mo ang sinasabi ng liham. Ipakilala mo sa kanya, ikaw ay isang Raselis na hindi maring paktawanan ng sinuman. Ipakilala mo sa kanyang hindi lamang siyang babae sa daigdig. Ang hirap mo ba? Pilitin ko man ang aking sarili. Hindi ko siya makatkat sa aking isipan. Sa kabila ng kanyang panlilinlang sa akin, ay siya pa rin ang pinakaiibig ko. Ang makapagpapahilom sa sugat ng iyong puso ay babae. Si Maria Corazon, ang doktor na gagamot ng iyong karamdaman. Maria Corazon. May katuwiran kayo, Mama. Nabigo ako sa isang babae, kinakailangan paligayahin ko naman ang isa. Pagkat natitiyak ko rin naman na ako'y minamahal ni Cora. O siya, tigilan mo na sana yung kainom. Ito na lamang, Mama. Ito na lang. Ako'y nasawi sa unang babaeng napagtapatan ko ng aking pag-ibig. Nalinlang ako ng amo ng kanyang mukha. Iniligaw ako ng aking paniniwalang matatakbuhan ko sa probinsya ng isang kalinisan. Ang katapatan. Ang kawagasan ng isang pagmamahal na likas sa isang babaeng Pilipina. Ako'y hindi nagilala. Ni bahagya man ay hindi ako nakahalatang ako'y pinaambo lang. Pinaglalaruan. Karaniwang ugali ng isang babaeng Pilipina. Ang magpahabol at daanin sa pagsubok ang kawagasan ng pag-ibig na lalaking kanyang napiling kakasamahin sa buhay. Kung meron man akong kinasusuklaman sa isang babae, walang iba kung hindi ang paglaruan at biruin ang pag-ibig. Ang ipinarito ko, Cora, ay mahalaga para sa ating lahat. Sa ating hinaharap, Oo. Naipagtapat ko na sa iyo tungkol sa amin dalawa ni Dolores. Ako kaya iyong biguin kung ano, Ben. kung sa iyo ko ipagamit ang singsing na ito bilang tanda ng ating pagmamahal. Kung nag-isukal man sa iyong kalooban ng aking nasabi, patawarin mo ako. Ipalagay mo na lamang na parang wala ka narinig. Hindi ko magagawa yun, Ben.
Ang iyong sinabi, malaan ko ng pangarap na marinig buhat sa iyong mga labi. Okay. Iniisip mo rin ako, hindi ba? Dapat mo nang nahalatayan nung pamang ako'y nagsakit-sakitan. Kaya't ngayon, mahihinuha mo na ang malapit kong pagdaramdam. Na ipagtapat mo sa akin meron ka na ibang minamahal. Nasugatan mo ang aking puso. Papawi ang pagdaramdam na yan. Pagagalingin ko ang sugat na iyong puso. Pumapayag ka ba, honey, kung idaos natin ating kasal sa lalong madaling panahon? Pinaubaya ko sa iyong pagtatakda ng araw. Sa loob ng 3 buwan. Kahit na bukas mamibig mo. Kung gayon, bukas na bukas ay ipalalathala ko sa lahat ng pahayagan ng ating larawan. Ibig kong malaman ng buong daigdig ang ating pagtitipanan. Ikaw masusunod. Hinala ko nga po ang pahayagan niya. Una, upang ipakita sa inyo ang balita tungkol kay Dr. Aceto. At ang pangalawa ay... Tatang! Tatang! Magandang umaga, Dolor. Magandang umaga naman sa'yo. Mukha yatang maga kayo namili. Pinakain na nga kami eh. Kami na nga dulot na makapagluto na tayo. Kanina ka pa ba, Basilio? Hindi naman. Kararating ko lang at nagpuntahan lang kami ng maestro. Huwag na hunin yung itago niyan, Tatang. Kanina ko pa nabasa sa pamilihan eh. Alam mo, dinala ko ang pahayagan yan. Hindi din nalaman sa balitang yon. Hindi merong kita mahalaga. Buti pahiram mo sa akin. Papasahin ko. Pakinggan niyo, Ben. Timpalak ng kundima. Pinatawagan ang lahat ng mga kompositor sa timpalak ng kundimang binuksan ng konservatory. 1,000 piso ang unang gantimpala at pagkakalooban ng diploma ang magtatagumpay na kundima ng taon. Matagal na lang dapat ibinaos ng timpalak na yun. Kinakailangan buhayin muli natin ang ating katutubong tugtog. At nandiyan pinaiiran nila ay ang mga mambo, bugi at kung ano-ano maharot na tugtuging pinahuhumalingan ng mga kabataan. Sumali tayo, Tatang. Yan din sana sasabihin ko, Maestro. Mangyayari pa. Yan ang walang makakapigil sa akin. Yan ang maluwat ko na hinihintay. Sasali tayo. Naku, Tatang. Maganda ang tugtugin niyo. Salamat, Dolor. Dolor, ikaw maglileta ng kuntimang ito. Wala kang gagawin kung hindi isipin mo ang malungkot mong buhay. At magkakaroon ka ng inspirasyon upang maletra ka ng musikang ito. Magandang araw po. Nandito pa pala ba, Tito? Kanina po, ayaw ko lamang kayong gambalain. Napakaganda niyang kuntimang yan.
Kailangan namang gumanda ang kundimang iyan nang masulit ang ilang gabing sunod-sunod na pagpupiyat ng mag-amang iyan. Basilio, ikaw magpapadala ng kuntimang ito. Oras na matapos ni Dolor ang paglilito. Kayo pong masusunod. O, ngayong tapos na ang kundimang iyan, maaya tayong kumain at nang sila'y makapagpahinga naman. Dito ka na kumain, Basilio. Maraming salamat, Dolor. Malapit na inyong kasal. At malapit na rin akong mawala ng anak. Bakit kayo mawawalan ng anak? Magiging dalawa pa nga ako eh. Bakit? Ayaw ba ninyo akong tanggapin na maging anak? Oo nga. At kaya naman ako hindi nalulungkot dahil nalalaman kong magiging maligaya kayong dalawa. Naku, itong batang ito. Bakit po siya note yan? Hindi ba sinabi ko siya, yung masama ang nagsusukat ng damit na pangkasal? Huwag niyong nalalahanin yung mama. Luma sa labay kayo na ho yan. Ano, honey? Bagay mo sa akin? Kahit na ano yung suot mo, magandang para sa akin. Meron ako napapansin na parang may kulang. Ah, ang belo. Napaka-iksi yan. Yun na nga. Ang ibig ko sana, yung parang nakikita ko sa mga magazine na mahabang belo at saka 4 na bata may hawak. Ayan, narinig mo, Nelly. Ang ibig namin kasi pa na yung belong mahabang-mahaba. Palitan po natin. Magandang araw po. Tuloy ka. Ano ba? Ito po sample ng invitasyon. Kumari na daw po, ipagpapatuloy na namin. Sandali lamang, ha? Cora, Ben, ito inyong imbitasyon. Tingnan daw ninyo kung maaari na at nang maipagpatuloy na. Nasa palagay kayo, maaari na, ano, honey? Eh kung okay sa'yo, eh gano'n na rin sa akin. Ipatuloy na ho natin. Pwede na raw. Sabihin mo, daliin lamang, ha? Opo, dyan na po kayo. Magbihis ka na, may nakasal. Dali lang, ha? Willie, hindi ka na. Magandang araw, Dolor. Aba, Basilio, tuloy ka. Ako nang gagawa yung ginagawa ko. Maraming salamat. Madudumihan ka pa, kusura ka pa naman. Ikaw nang bahala magpapasensya, hindi kita mapatuloy sa bahay eh. Umalis si Marta at nagpunta sa pamilihan at maaga namang umalis tata upang kunin ang registered mail sa bayan. Eh, Basilio, saan kaya nang galing yun? Registered mail. Pangal ko hindi ako nakakamali. Ay galing yun sa Pangulo ng Timpala. Siya nga ano? Ang tagal-tagal naman ni Tatang. Kaninang-kanina pa siya umalis ah. Basilio, manalo kaya tayo? Malaki ang aking paniniwalang mananalo kayo. Ay na, maestro. Tatang! Magandang araw po. Tatang, nakuha po ba ninyo ang registered mail? Saan po ito nanggaling? Sa Pangulo po ba ng Timpala? O sinasabi ko na walang ibang panggagalingan kundi doon eh. Tatang, natalo po ba tayo? Basahin mo. Tatang, nanalo po tayo. Bakit po kanina ang lungkot-lungkot ninyo? Ibig ko lamang kayo bigyan ng surprise ni Basilio. May talo ba tayo? Yan din ho ang aking sinabi sa kanya na talagang kayo ang mananalo. Dolor, magpapagawa ka ng magandang balintawa. Ayoko ng vestido, sapagkat hindi man ang aawitin mo. Kailangan pa po bang akong umawit? Di kasi, sapagkat tagumpay nating dalawa yan. Kailan po, Tatang? Sa Sabado, kaya't may 5 araw ka pa upang pagawa ang iyong damit. Eh siya, maestro. Ako yung papaalam na't ng ay handa ko naman ang ating masakyan. Salamat sa iyo, Basilio. Para na sa Dolor. Tatang, mapapaiyak po ako sa dala.
Magandang gabi sa inyong lahat. Sa akin napataw ang karangalan, ipakilala sa inyo ang kompositor na nagtagumpay sa idinaos na Simpalak ng Kundiman. Ang kompositor na ito ay kilala ninyong lahat. Marami na rin naman siyang nalikhang tugtugit na napatanda. Ngunit, matagal-tagal din namang namahinga at hindi narinig ang kanyang pangalan. Subalit ngayon, muli siyang haharap sa atin upang siyang tumugtog sa piano at sumaliw sa binibining magpaparinig sa atin ng kundimang nagtagumpay. Buong karangalan pinakikilala ko sa inyo si Profesor Alejandro Vergara at ang kanyang anak na si Binibining Dolores Vergara. Pasalubungan natin sila ng masaganang palakpakan.
Tinatawagan kong pumanik lamang sa tanghalan si Binibining Maria Corazon Cortesa na siya mag-aabot ng gantimpala. Si Binibining Maria Corazon Cortesa. Maestro, binabati ko po kanya. Salamat. Binibining Vergara. Binabati ko po kayo sa kasayan ninyong umawi. Salamat po. Binibining Vergara? Maestro? Salamat. Tayo na, darling. Naku, Tatang. Nagustuhan po nilang talagang inyong kundiman. At napakaganda naman ay yung pagkaawit. Maestro, nais kayo makausap ng mga kasama natin kompositor. Sumama na kay Tatang at ako'y magpapalit na ng damit. Sandali lamang kami, Dolor. Tayo na kayo. Miss Vergara, hindi ako makalis hanggat hindi ko nalulubos ang aking pagbati sa iyo. At nais ko ring idagdag mo sa iyong tagumpay ang kahusayan mo sa pagbabalat kayo. At ipagdiwang mo rin ang pangyayaring napagtagumpayan mong patayin ang aking pag-ibig. Isipin mo ang nangyari. Bali ba si Ben napakakasal sa'yo na hindi ka iniibig? Kung ako ang kanyang iniibig sa kasalukuyan, eh bakit ang pangalan ni Dolor ang kanyang tinatawag na siyang malasing? Sapagkat siya ang kanyang kinamumugian. Sa paniwala niya si Dolor ang nanlinlang. O kung kayo'y kasal na at nasa sa ibang bansa, maayos na ang lahat. O siya, sulatan mo na ang mga imbitasyon at nang maagang makarating sa iyong mga kaibigan. Aalis muna ako sandali at inintay ko na yung papas sa opisina. Oo, Mama. Hello? Yes, darling? Please, honey, pumarito ka lamang agad. Kailangan ko ang tulong mo pagkat masisira ang ulo ko kapag di kita nakausap agad. Ayaw kong makipag-isang dibdib sa isang sirang ulo. Pupunta na ako ngayon sa ospital at mamayang gabi na kita dadalawin. Hindi ako makatulog kagabi. Pero pinilit kong tapusin ang nobela na binalita ko sa iyo. Subalit, akalain ko bang kulang ng pahina at walang katapusan? Darling ko, akala ko na paano ka na. At bakit hindi mo sabihin sa akin ang pangalan ng author? At pipilitin ko siyang hanapin at dadaling ko siya rito upang imaikwento sa iyo ang buong katapusan. Yun na nga ang hirap, honey. Niyang pangalan na sumulat ay wala. Kasi luman-luma na naman ang nobela niya na nakuha ko lang sa kusina. At marahil ay kay Nena. Bakit hindi mo itanong kay Nena? Umuwi sa probinsya at ka nababalik kung malapit na tayong ikasal. Paano ngayon na ibig mong gawin ko? Serya, senyorita, pumasok ka na. At ayaw kong magagambala kami ni Doktor. Opo, senyorita. Paano ngayon na ibig mong gawin ko? Ikukwento ko sa'yo. Ibig kong ikaw ang maglagay ng wakas. Titignan ko lamang kung tayo magkakaisa. Sa iniisip ko rin katapusan ng naturang nobela. Ay, naku, nag-inobelista pa ako na hindi oras. Bueno, ikwento mo at pagtitiyagaan ko. Nagsimula ang kasaysayan isa sa isang bahay ng punan. Ang gumanap ng pangunahing papel ay dalawang magkapatid na babae. Ang bunso ay nagtataglay ng 7 taong gulang samantalang siyam naman ang panganay. Ang ikinuwento ni Maria Corazon ay buhay nilang magkapatid. At hindi isang kasaysayan na basa lamang.
Ginawa niyang manananggol ang pangunahing papel na lalaki sa halip ng manggagamot. At wala siyang ipinagkaila naman. Sa halip na timpalak na kundiman, ay ginawa niyang pintor sa Maestrong Andoy. At ang modelo sa kwadrong nagtagumpay ay si Dolor. Hindi ba sa kasarapan ng nobela na puto? Masisisi mo ba ako kung sakaling panabigan kong magiging wakas? Ngayon, Ben, ipinamamanig ko sa'yo. Isipin mo mabuti ang dapat na maging wakas ng nobelang ito. Huwag mong kalilimutan ang naging kasalanan lamang ng kapatid na bunso yung umibig sa manananggol na sadya namang una niyang nakilala. Napakaganda ng kasaysayan. Hindi kasalanan ng umibig, Cora. At hindi ko rin naman sinisisi ang kapatid ng bata nang dahilan lamang sa siya umibig. Kung hindi mo binibigyan kasalanan ng kapatid na bata, hindi maaari ring pagpatuloy ang kanilang kasal. Sa palagay mo ba'y maaari siyang lumigaya sa piling na manananggol samantalang nalalaman naman niyang hindi magiging kanya, kung hindi sa pagpapakasakit ng kanyang kapatid na panganay? Sa palagay mo ba'y maaaring malimutan ng manananggol ang una niyang katipan ng ganun lamang? Sagutin mo ko, darling. Ako ba'y malilimutan mo kung sakaling... Hindi, Ben. Hindi kita maaaring makalimutan sapagkat ikaw ang aking buhay. Ginawa mo ang mga katagangian sa natungayan mong nobela. At ang sagot naman ng kapatid na panganay ay para na rin karugtong ng kanyang buhay ang manananggol. Sa makatuwid, ay para na rin unti-unting pinapatay ng bunso ang kanyang kapatid na panganay kung sakaling natuloy ang kasal. Anong inaakala mong mabuting katapusan, honey? Marupok ang puso at hindi marunong tumanggap ng pagkatalo ang kapatid na bunso. Nasa kanya na ang kasaganaan, nasa kanya na ang layaw. Samantalang ang kapatid na panganay ay walang kayamanan kung hindi ang pag-ibig ng manananggol. Nasaan ang puso ng kapatid na bunso niya kung sakaling kukunin pa niya ang naturang kayamanan? Ang pag-ibig na nakakamit sa pamamagitan ng panlilinlang ay hindi kailanman nagbubunga ng kaligayahan. Lilitaw at lilitaw sa dakong huli ang kanyang ginawa. At sa halip na makamit niya ang pag-ibig ng manananggol, ay maaari siyang sumpain at kamuhian. Anong dapat gawin ng kapatid na bunso? Gawa niya ng paraan upang magkasundo ang tunay na nag-iibigan at nang maituwid ang kanyang pagkakamali. Ano, nasisiya ka ba sa naging ending ng iyong nobelang walang katapusan? Oo, darling. Ngayon ay maluwag na ang aking kalooban. Are you happy? Maaari ka nang umuwi. At ipagpapatuloy ko naman sulatan ng mga imbitasyon para sa ating kasal. Well, good night. Ben. Ben. Ito lamang ang nais kong pakatandaan mo. Pinakamamahal kita. Good night. Good night. Dolor, mahal kong kapatid. Ito na lamang ang kahuli-hulihan kong kahilingan sa iyo. Dumalo ka sa aking kasal. Hindi manlulubos ang aking kaligayahan. Paakalain ko nagagalit ka sa akin kung hindi kita makikita sa simbahan. Ito ang huling pakiusap ko sa iyo. Huwag mo na sana akong biguin upang malubos ang aking kasiyahan. Laki pang dalit na pangunahin kong abay na kasing laki at kasing taas mo. Wala ka nang panahong makapagpagawa pa. Kaya't huwag mong tanggihan ang munting alaala kong ito sa iyo. Isuot mo, hindi na mapapawi ang aking pagdaramdam at hinanakit sa iyo kapag hindi kita nakita sa angon ng aking kapatid. Ang iyong kapatid. Dadalo po ba tayo? Tanungin mo yung sarili. Kung kaya mong dibdibin na masaksihan ang kanilang kasal.
Ito na po ang pinakamasakit na kahilingan niya sa akin. Hindi tayo gumawa ng dahilan. Isuongin natin ang damit at huwag na tayong dumalo. Lulubusin ko na po ang pagtulong ko sa kanya. Ito na lamang ang kahuli-hulihan niyang kahilingan sa akin. Dadalo po tayo. Wala si Maria Corazon. Ano kaya ang nangyari? Magandang gabi po. Saan si Cora? Pinabibigay sa'yo ni Cora ito. Bakit po? Saan siya naroon? Ang lahat ng kasagutan ay nandiyan sa loob ng sulat. Magandang gabi po, Doña Pasita. Pinabibigay sa'yo ng iyong kapatid. Bakit po? Saan po siya naroon? Basahin mo ang kanyang sulat at malalaman mo. Ben, ituloy ang kasal ni Dolores sapagkat ang kwentong pinalagyan ko sa iyo ng katapusan ay buhay naming magkapatid. Ako ang dahilan ng inyong pagkakalayo kaya ako ay pumasok na sa kumbento upang magsisi. Naway lumigaya kayo. Ko, ikaw ay pinakaisibig ni Ben, hindi ako. Paligayahin niyo po ang dalawang likha. Kapwa mahal sa akin. Tulungan po ninyo ako. Buong kabanalang may pag-ibig sa inyo ng aking buhay.